Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong paki-like po and paki-share and mag-subscribe na rin po kayo. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo hong i-search dyan, no? And for our announcement, so ang atin pong anti-aging soap, so ito po ang gamitin ninyo for your facial skin para ho medyo anti-wrinkles po ito and nakaka-stretch po ng skin ninyo. So of course, you will look younger, no? Kailangan ho special ang soap ninyo sa face kasi ho magkaiba ang pH ng ating facial skin and the rest of the skin of the body, no? So anti-aging soap po ang gamitin nyo. And for our announcement, extended pa rin po ang ating promo. So marami pa rin po ang nagte-text at tumatawag. So free pa rin po ang ating check-up, ang ating free pa rin ho ang sugar and urine testing, and free pa rin ho ang colon cleansing for your referral. And yung detox package po natin, ang laki po ng madi-discount ninyo, detox plus blood cleansing with or without vector scan. But if I were you, of course, better choose the one with vector scan. Ang dami hong benefit, no? Wala na ho kayong hahanapin sa vector scan. Scan po ito ng whole body. So, it catches the body before the onset of diseases. So, nauuna ho itong mag-positive than your symptoms and laboratory tests. Lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, malalaman na ho natin ahead if candidate po kayo kasi makikita natin yung 3 root cause ng cancer. And also, yung mga lahi ho ng na-stroke and na heart attack, makikita na ho natin ahead if barado po yung circulation ninyo. So, hindi na ho kayo mauuwi sa actual stroke and heart attack. Nakaka-detect ho ng lahat ng klase ng mikrobyo, chemicals, allergens, radiation ang ating vector scan. Each and every one, no, kailangan ho mas maganda kung twice a year magpapa-vector scan po kayo, no, for health prevention. More than 90% po ang accuracy nito, wala hong radiation, and the result is not subjective. So, machine po ang magbabasa, hindi po ako. I-explain ko lamang po sa inyo, no? So, hindi ho opinion ng nagbabasa ang makukuha natin. Kung hindi, ano ho talaga yung frequency na na-pick up niya sa ating katawan. High-dose vitamin C, ang ating blood cleansing na naka-promo, ayan, i-take advantage na po yan. Nagkakaroon ho ng extra benefit ang high-dose vitamin C. Pagka high-dose po and pagka given through IV fluid, nagkakaroon ho siya ng antimicrobial and anti-cancer effect. So antimicrobial, meaning nakakapatay ho ng lahat ng klase ng germs, not only bacteria but also virus, fungus, protozoans, and even parasites. And yung anti-cancer property po, so binablast niya po yung cancer cell habang kinakain niya ho yung
vitamin C, which is very similar to sugar po ang kanyang chemical structure. Nakakatulong din ho ito sa mga nagkikimo and radiation. So, nakaka-alleviate ho ito ng symptoms tulad ng nausea, vomiting, pagkalagas ng buhok, and yung panghihina. And ginagamit na rin ho ito sa US, sa iba-ibang hospital, at ayun po, very useful po ito. Wala pong side effect. And ito ho ay transferable, so pwede ninyong ipangregalo, and also pwede nyo na ho itong i-prepaid para di na kayo mapagsarahan. So, and wala hong expiration ang anything na ipi-prepaid ninyo, no? So, magpalista na po. So, limited lamang po ang ating extension. We do not know until when. Depende ho sa demand ng mga nagte-text at nagko-call for the promo, no? So, ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa ascites. Ano ho ba yung ascites? Accumulation ho ito ng fluid sa abdominal cavity. Yun ho bang lumalaki ang tiyan because may fluid ho inside the abdomen. At ito ho ay hindi sakit, kung hindi ito ho ay simptomas ng various medical condition. Tulad ho, pinaka-common is yung may mga liver cirrhosis. Meron din ho kung may heart failure or pagka ho may cancer. So kadalasan ho natatanggap naming pasyente may cirrhosis at cancer. Medyo bihira ho kami makakita ng galing sa heart failure ang ascites. At sa ascites, sa liver cirrhosis ho kasi, nagkakaroon ho ng peklat yung mga liver tissues. Kaya ho, long-term liver damage ho, like alcohol abuse or viral hepatitis. Kaya ho, pagtagal, para din ho sa lungs, pag matagal na yung condition, matagal na yung infection, nagkakatubig ho sa baga. Ganun din po sa atay. Sa heart failure, ganun din ho. Pagka impaired na ho ang function ng puso, nagpo-fluid accumulation ho sa abdomen. Pati na rin ho sa kidney, pagka impaired ho ang kidney function, nagre-result din po sa fluid retention. At yung may mga cancer, especially kung ang cancer ho is affecting the abdominal cavity, no? Infection also like peritonitis, pagka affecting ho, para ho itong tissue, peritoneum na nakabalot sa ating abdomen, no? Nakaka-form din ho ito ng tubig sa abdomen. At yung mga may pancreatitis, meron din ho pagka severe and prolonged, nagpo-fluid build up din ho ito sa abdomen. And yung mga may malnutrition, pagka severe ho ang protein deficiency, ayan, pwede rin ho itong mag-lead to fluid accumulation sa abdomen. Also, yung may mga alcohol-related liver disease, yung may mga alcoholic fatty liver po. So, pagka ho prolong over an extended period, ayan, nakaka-contribute ho yan sa liver damage and ascites. Also, yung may mga thrombosis, yung may mga blood clot ho sa portal vein or hepatic vein, nakaka-impede ho yan ng blood flow leading to ascites. Yung may mga autoimmune diseases ho, tulad ng autoimmune hepatitis or tulad ho ng lupus, nag-a-ascites po yung mga yan. Yung may mga problema sa spleen, although this is very rare, ayan, nagkakaroon ho ng enlargement ng spleen due to various reasons, associated din ho with ascites. And also yung may mga ovarian cancer, ayan po, very common ho yan. Pag ovarian cancer ho, nagkakos talaga yan ng ascites due to accumulation ng fluid sa peritoneal cavity. And para rin ho sa baga, yung may nephrotic syndrome din ho. No? So, problema sa kidney, excessive ho kasi ang protein loss sa ihi. Lumalabas ho yung mga protina sa ihi, kaya ho nagkakaroon ng
fluid retention. Of course, ang simptomas abdominal swelling. So, makikita nyo later para ng buntis. So, visible enlargement talaga ng abdomen. Napapansin ng may katawan, may sikip yung kanilang pantalon. And for you to be able to monitor it, mag-measure kayo ng inyong abdomen at the level of umbilicus. I-measure nyo ng tape measure every day para makita nyo kung talagang lumalaki. And pagka in-undergo nyo ito ng percussion, ang tunog nito bloated. Ganun ang tunog niyan upon physical examination. Weight gain, syempre may sudden weight gain. Kasi nga accumulation ng fluid. Pagka severe, nagkakaroon din ito ng difficulty of breathing. Especially pag nakahiga. Siyempre yung pressure ng abdomen doon sa diaphragm. Of course, siyempre may abdominal discomfort. Yung feeling nyo punong-puno, tsaka tight, very tight. Discomfort sa abdominal area. And reduce din ang appetite. Kasi nga feeling of fullness, nausea and vomiting, ayan no, para kayong naduduwal. Fatigue, syempre general tiredness ang nararamdaman, and lack of energy. May pamamanas din ng mga binti, so swelling in the legs. Kasi aside from the ascites, kadalasan may manas din sa lower extremities ang pasyente. Ayun, positive sa fluid wave test, wherein ang doktor tinatap yung one side ng abdomen, and nag-o-observe kami ng fluid wave transmitted through the abdomen. Pagka positive, positive yan for fluid accumulation. Bulging flank, yun bang kitang-kita na nagbabulge yung abdomen, nakaprotrude, na dati naman ay hindi. And peripheral edema. So, hindi lamang sa binti, pati sa ankles, sa bukong-bukong, no? Namamaga yan, no? Komplikasyon ng ascites, siyempre infection. Sa katagalan na may fluid accumulation doon, nagiging breeding ground kasi yan ng bacteria, causing mas malaki ang risk na magkaroon ng infection. Gustong-gusto ng mikrobyo ang mga fluid na yan. Fluid, mucus, phlegm, so dito fluid. Hernias, pwede magkaroon ng luslos because of ascites. Dahilan sa abdominal pressure, galing sa ascites. Pwede rin may impact kasi sa kidney function yan. So, mas magkakaroon ng further complication yan. Of course, sa respiratory din yung pressure sa diaphragm ng fluid, pwede rin yung mag-result into respiratory problem, like mahirap huminga syempre. And circulatory changes, nakaka-affect yan ng blood circulation. Pwede rin mag-hyponatremia. Ibig sabihin, babagsak ang sodium level sa blood. Kasi nadadilute yung blood ng excess fluid. So, nag-electrolyte imbalance po. And of course, liver failure. Kasi sa cirrhosis, ang next stage ng liver disease is liver failure. Ayan. Siyempre lalala. Kung yung cirrhosis nga may ascites, lalo na pagka nauwi sa komplikasyon ng liver failure, no? Pwede rin maging komplikasyon ng variceal bleeding. Nagkakaroon ng mga varices. Ibig sabihin ng varices, enlarge yung mga veins na pwede yang mag-rupture anytime, causing severe bleeding. And kung liver failure ang isa sa komplikasyon, renal failure din sa kidney pagka-prolong ang ascites. Tsaka yung wound healing impaired.
Kung may sugat kayo, so pag may ascites, so matagal gumaling. Siyempre ho, increase din yung risk sa blood clot ng pasyente. Kasi ho, yung problema sa liver disease. And pwede rin hong maging komplikasyon yung gastrointestinal bleeding. Kasi nga ho, may portal hypertension. Ibig sabihin ho, mataas yung pressure doon sa vein, doon sa gastrointestinal. Siyempre ho, reduce ang quality of life ng pasyente. Paano ho natin ipe-prevent? So, siyempre ho, kailangan yung underlying cause. Ano ho ba ang nag-cause ng ascites niya? So, kung liver cirrhosis ho, ang kailangan i-improve is yung liver cirrhosis. Kung cancer ho, ang kailangan hong i-improve is yung cancer. Kaya lang ho, kadalasan yung mga underlying cause ng ascites mga sakit din ho na mahirap gamutin. Tulad ho ng cancer, tulad ho ng liver cirrhosis. Actually, in the hospital, wala na hong cure ang liver cirrhosis. But sa clinic ho, nare-reverse namin yan. But hindi ho magic. It is also a process. Kailangan nyo hong tiyagaan at kailangan nyong tapusin ho yung protocol. Kailangan ho control na yung alcoholic intake. Mas okay nga ho kung wala na, hindi na kayo iinom ng alak. Kailangan din ho i-maintain nyo yung healthy weight. Kasi nga mabigat na nga ho yung fluid accumulation, ascites, lalo na ho kung overweight kayo or obese. At yung infection ho, 'di ba, usually nauuwi ho sa infection yung ascites, kailangan hong i-address yun, no? Kailangan ho i-monitor ang sodium kasi nga ho kadalasan nagiging low ang sodium level. Manghihina ho kasi ang pasyente pag low sodium. Paano naman ho natin iti-treat? Of course, kadalasan ho binibigyan din ito ng pampaihi tulad ho ng sa pleural effusion o tubig sa baga. Yan ho ang first remedy na ginagawa ho ng mga doktor, no? So, pinaiinom ho ng pampaihi and sa ascites po, mas effective ho itong spironolactone than using furosemide. But pag pleural effusion ho, mas magaling ho ang furosemide kesa sa aldactone or spironolactone, no? Ang spironolactone ho, potassium sparing, mas ma-effective ho yan magpaliit ng ascites. Pleural effusion, mas effective naman ho ang furosemide. Sa simula ho, pag ganyan-ganyan lang while treating the underlying cause, but kadalasan ho, pag lumalala yung underlying cause, like lumalala yung liver cirrhosis, yung cancer ng pasyente, mas mabilis na ho yung fluid accumulation kaysa yung pagpapaihi natin sa diuretics, nauuwi na ho sa paracentesis, no? Wherein procedure ho yan involving draining, dinadrain na ho yung excess fluid galing sa abdominal cavity using a needle. So, of course, it provides immediate relief. But later on ho, habang lumalala, pati ho paracentesis may not be enough also. So, ganun ho kadalasan. Kaya importante ho talaga early diagnosis. Kasi nga ho, kadalasan ang cause ng ascites, hindi ho mga simpleng sakit. Bago ho mauwi sa ganyan, severe ho, tulad sa liver, di ho ba? Bago kayo makarating sa liver cirrhosis, dumaan kayo sa fatty liver, dumaan kayo sa liver hepatitis, bago ho nauwi sa peklat or fibrosis or cirrhosis. So, ganun din ho sa cancer. Hindi naman ang tao bigla-bigla na lang magkaka-cancer. So, usually ho, mga end stage yung sakit para ho magkaroon ng ascites ang pasyente. So, ganun ho. So, sa kliniko, anong pwede natin gawin? Siyempre ho, sabi ko nga sa inyo, twice a year, magpa-vector scan man lamang ho kayo para pati ho yung mga sakit na upcoming pa lang, wala pa ho kayong simptomas, hindi pa ho nagpapositive sa laboratory test,
malaman na po para ma-prevent na. Then of course, bibihira ho sa taong naghe-health prevention, siyempre ho pag nagdi-detox kayo and blood cleansing, malagi hong malinis ang atay ninyo. So malayong-malayo ho kayo sa pagkakaroon ng liver cirrhosis. And malayong-malayo din ho kayo sa pagkakaroon ng cancer. Kasi yung 3 root cause ng cancer, matatanggal ho natin yan by doing detoxification and blood cleansing program ideally every 3 months. Kaya ho yan ang isa sa benefit. Pag nagdi-detox kayo and blood cleansing ideally every 3 months, natatanggal nyo yung root cause ng cancer, malinis ang atay ninyo, mag-i-improve ang mga high blood ninyo, diabetes, high cholesterol, high uric acid. Kaya nga ho, bukod sa treatment, health prevention ho ang nagagawa ninyo sa inyong sarili. Kaya, ayan ho, habang naka-promo, mag-avail na po kayo, habang malaki ho ang madi-discount ninyo. Yung mga hindi ho matuloy-tuloy sa pagdi-detox and blood cleansing, ito na ho yung tamang time para ho discounted siya. Kasi ho, pag bumalik ito sa original price, siyempre ho, mas mahal. And kailangan ho pinaglalaanan nyo ng budget ang health. Yan ho ang pinaka-common mistake sa mga Pinoy. Wala hong budget pagdating sa health. Unlike ho, diba, sa ibang bansa, sa US, puro ho may mga medical insurance yan. So dito ho, wala. Pag nagkasakit, lalo na ho ang mga elderly, kaawa-awa ho, lalo na kung may mga anak na wala naman hong amor para tulungan ang kanilang mga magulang, or secondarily, wala rin hong maitutulong sa magulang dahil sila ho mismo wala din. Kaya ho, dapat nagsisikap kasi ang goal nyo, pag tumanda na ho yung magulang nyo, dapat kayo naman ho ang gumastos para sa kanila dahilan sa pinalaki ho kayo, no? Kung hindi ho kayo inalagaan at pinalaki ng magulang nyo, wala ho kayo ngayon. So it's time to give back sa atin hong mga parents, no? So Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 8554. Nanganak po ako, tapos di po ako makalakad. Manhid po ang katawan ko. Kaya po, manhid po mga kamay at paa. Bakit ganun? Hindi po normal yan, no? Kahit po taga-Samar kayo, kung nalalayuan po kayo sa amin, kahit po dyan sa malapit sa inyo, kailangan nyo magpa-doktor. Pag manhid po, 2 bagay yan. Pwedeng may diabetes kayo, di nyo lang alam. And pwede rin hong sa BP, baka ho na-stroke din kayo kasi merong buntis na tumataas ho ang blood pressure pag nagbubuntis. Baka ho hindi na bumalik sa dati yung blood pressure ninyo. It is something serious na kailangan nyo hong i-address. Hindi ho simple ang pamamanhid. May mas malalim hong reason yan na kailangan ho maiayos, no? So magiging bedridden ho kayo niyan pag ninyo yan in-address, no? So magpa-check up ho. Kaysa amin, kay dyan sa malapit sa inyo, kailangan nyo hong magpa-check up, no? So wala tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. Ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. So sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan
detoxification and blood cleansing program. Kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. O lalo na ho ngayon, extended naman po ang aming promo, magpalista na po kayo and free pa rin ho ang check-up, urine and sugar testing, colon cleansing for your referral. Yung promo package po natin, malaki ho madi-discount ninyo sa detox, blood cleansing, and with or without vector scan. Plus yung high-dose vitamin C ho, napakarami hong health benefit. So ayan ho, siya ho ang naka-promo ngayon. Pwede nyo ho itong i-prepaid na, wala hong expiration kahit kailan ninyo gamitin. And transferable ho ito, so pwede nyong ipangregalo. Magpalista na po ng check-up, no? So, paki-like, share, and subscribe na rin ho. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.